Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili. Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Daryl. Dear Kathy G, magandang araw po sa inyo, Kathy G, at sa mga tagapakinig ng inyong programa. Bago po ako magsimula ay gusto ko lang po sanang sabihin na sobrang thankful po ako sa mga stories na ibinabahagi niyo po araw-araw. Nakakalambot ng puso at nakakagaan sa pakiramdam at nakaka-inspired sa mga nakikinig ng Love Me, Kathy G. Katulad ko. Sobrang pasasalamat ko rin po sa inyo dahil ang pakikinig sa programa nyo ang isa sa mga naging pampalakas ko. Pero ang totoo, Miss Kathy, hanggang ngayon, yung problema ko noon ay problema ko pa rin hanggang ngayon. Hindi ko alam kung papaano ko sisimulan ang kwento ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Daryl, ang nakaraan at kasalukuyang mga pangyayari sa buhay ko. Galing po ako sa isang abusive at toxic relationship ng ex-girlfriend kong si Paula at naging kami po sa loob ng 3 taon. Hanggang sa tinapos namin ito nang malaman ko na nag-cheat po siya sa akin. Kathy G, dahil dala ko pa rin ang bigat at trauma na ibinigay sa akin ni Paula, hanggang sa punto na natatakot na ako ngayon na tumanggap ng ibang tao na mamahalin ako katulad ni Sandra. Pre! Uy! Uy, sorry. Medyo kulang ako sa tulog. Bakit ba? Sus! Iniisip mo ba si Paula? Oo, tol eh. Ewan ko ba? Alam kong wala naman akong ginawang masama sa relasyon namin eh. Dapat nga masaya ako, di ba? Kasi nakawala na ako sa relasyon namin na yun. Pero alam mo yung pakiramdam na parang pinaglaro ang kalam. Alam mo, tol, tama ka. Wala kang ginawang masama. Pero hindi mo mapipilit na maging masaya kahit wala kang ginawang masama. Minahal mo ba? Oo naman. Nasaktan ka sa ginawa niya? Oo, sino bang hindi? Oo. Ayun pala, pre. Hindi talaga madali ang makamove on sa first relationship. Lalo na ganun ang ending. Diyos ko, kahit sino dadali niyan kahit sa pagtanda, di ba? Pero lagi mo rin alalahanin, tol, na hindi yun ang magiging estado ng buhay mo lagi. Hindi si Paolo ang magiging basehan ng hinaharap mo. Sobrang daming babae dyan, pre. Alam ko naman yun, tol. Inahanap ko lang kung ano yung naging rason ba sa ginawa niyang yun. Inisip ko nga na baka kasalanan ko rin. Sira ulo. Alam mo, tol, mapakaibigan, jowa o kahit crush, babaluin ka ng mga babae niyan. Kahit nga matino na babae, sasakit ang ulo mo eh. Wala kang kasalanan, tol. Tandaan mo yan. Blessing in disguise yan. Makakapag-focus ka sa sarili mo. Di bale, kapag kaya mo na, mag-gym tayo. Ano, game ka ba? Sige, tol. Salamat ha. Gaano na ba katagal mula nung last na breakup nyo? Hindi ko nga alam eh. 9? 10? 5 buwan siguro. Ay, ewan. Ang tagal na pala, boy. Basta mula ngayon, ang isipin mo lang yung ikakabuti mo. Hindi ikaw ang may kasalanan kung bakit naging gano'n ang relasyon nyo. Kawalang ka niya. Hindi siya kawalan. Sobrang daming babae dyan nag-aasam ng katulad mo, tol. Kung alam mo lang. Sige na, pre. Wala akong pera. Puro ka pang bubola eh. Totoo naman eh. Kung babae ako, baka naglalaway na ako sa'yo. Sira ulo. Ay, wait lang, tol ah. Uy, Sandra. Musta interview? Okay naman, kuya. Mukhang natuwa sa akin yung interviewer. I-update na lang daw ako through text for confirmation. Baka pwede na raw akong mag-training next week. Naks na. Ice cream. Lo, wala pa nga. O siya, mauna na ako ha. Salamat, Kuya Rick. O sige, mag-iingat ka ha. Sayang, papakilala sana kita dito sa kaibigan ko. Saka na kapag co-worker na ang tawag ko sa inyo. O sige na, ingat ka sa pag-uwi. Praying for your success. Salamat, bye. Sandra?
Kuya? Wala ka namang kapatid ah. Pinsan ko, baliw. Siya yung kinukwento ko sa'yo nung nakaraan. Nung nag-inuman tayo sa inyo. Ha? May kunento ka ba sa akin? Basag na basag ka pala nun. Basta, makikilala mo yun. Mabait yun. Mas mabait kay... Joke! Sige, tuloy mo. Tutusukin ko ng ballpen yung mata mo. O tara na. Okay na pala tong print. Magagalit si boss. Sabihin, natagal natin. Daldal mo kasi. Ops, hindi ako ang bro ko yan natulala kanina. Huwag ka makahingi ng ulam mamaya. Hindi mga biro to. Joke lang eh. Pre, what if ligawan mo pinsan ko? Baliw. Di ko pa nga nakikilala eh. Pero willing ka naman. Ewan. Medyo. May mga nakakausap din naman kasi ako online. Hindi ko naman siniseryoso eh. Pwes, itabay mo na muna mga yan. Try mo sa pinsan ko. Feel ko magkiklik kayo. Teka pre, ano ba nangyari din sa mag-focus ka muna sa sarili mo na sinasabi mo kanina? Basta, try mo ha. Kapag kaya mo na, syempre. Pero kaibiganin mo rin si Sandra. Tagal na rin atang walang boyfriend yun eh. Ewan ko sa'yo, pero seryoso. Hindi ko pa ata kaya tol eh. Ayoko naman maging rebound or pampalipas ng oras lang yung pinsan mo. Ano, hindi deserve ng iba na masaktan habang nagkakaganto ako. Tama. Sobrang dream boy ka pa talaga, pre. Tatamaan kayo sa akin parehas kapag di nyo binilisan. Kanina pa kayo sa baba ah. Saan ba kayo galing? Ay, Sir Rick, sir, medyo sumakit kasi yung tiyan ko eh. Sumakit ang tiyan. Style nyo, bulok. Ganito, may bago kasi tayong collaborators dito sa opisina. Radio station sila. So kapag may artistang gustong mag-promote sa kanila, pwede dito dumaan sa atin. Ngayon, kailangan ko ng mga artist. Magtulong kayo ha. Tapos ipepresent yan next week. Bibigay ko yung contact ng station sa inyo. Tapos kayo nang mag-contact ng mga labels at artists. Gets? Sir, kayo nag-interview kay Sandra, di ba? Kamusta siya? Mabait siya. Matalino, saka maayos din kausap. Di katulad mo. Ouch! Grabe, boss, ah. O siya, ayusin nyo na nga yung trabaho nyo for today. Mag-early out na lang kayo kapag tapos na. Holiday naman bukas at kailangan nyo rin talaga ng pahinga eh. Medyo magiging madugo ang trabaho next week ah. Kathy G, ever since na nagiwalay kami ng ex-girlfriend ko, si Rick talaga yung naging sandalan ko na. And sobrang nakakatuwa at nakakalambot ng puso na magkaroon ng kaibigan na tulad niya. Pag may problema, nandyan siya. Kapag may kailangan maglibang, sasamahan niya ako. At noong nagkaroon ako ng lakas ng loob, makipaghiwalay kay Paula, kinuwento ko agad sa kanya ng madaling araw at akalain niyo, paggising ko ng umaga, nasa labas na ng pinto si Rick. May hawak ng 2 bote ng alak na para bang lasinggero kaming pareho. Para po sa akin, DJ Kathy G, kakailanganin natin ng kaibigan na katulad ni Rick. Yung loko-loko pero alam mong nandyan para sa'yo kahit anong mangyari. Nirereto pa nga ako sa pinsan niya. Hindi pa nga ako okay at hindi ko pa nga nakikilala si Sandra. Pero hanggang ngayon na medyo sariwa pa ang sugat na meron ako. Ayoko talagang pumasok muna sa relasyon. Ayoko ring maging pasakit sa ibang tao. And Kathy G, natatakot ako. Kaya hindi ko pa masagot ng totoo ang mga katanungan patungkol sa relasyon. Daryl! Tara! Parang ewan to, parang nasa labas lang tayo kung makasigaw ka. Shh! Meet Sandra! Hello. Hello po. First day mo ngayon?
Opo, nag-training po ako last week. Sinabi na po sa akin na pwede na raw ako mag-start ngayon, kaya sinubukan ko na po. Galingan mo ha. Huwag kang gagaya dito sa kuya mo ha. Ako nga dapat tularan eh. Pag tinularan mo yung kuya mo, sisisantihin kita agad, Sandra. Joke! Na para bang napakasama akong tao, boss. O siya, Daryl. Baka pwede mo samahan si Sandra. Kunin nyo lang yung desk at locker number niya dun sa counter. Sige. Tara. Sandra, tama? Opo. Huwag ka nang mag-opo. Tumatanda ako sa'yo eh. Ilang taon ka na ba? 25 lang ako, uy. 24 lang ako, kaya pwede kita ipo at opo. Ewan ko. Kuha mo yung kulit ng pinsa mong si Rick, no? Nga pala, paano ka ba napadpad sa company na to? Nag-OJT na ako dito nung college ako. Naging intern ako dito for 5 months. Kaya medyo kabisado ko na rin po yung mga bagay-bagay dito. Pero ang tagal na rin nun eh. 3rd year pa po ako nun. Kumbaga may backer ka? Uy, grabe ka naman sa akin. Joke lang. Ito naman eh. Ito pala si Ate Lenlen. Kuha lang ako ng desk number tsaka locker number. Oo. Sandra, di ba? Eto, desk 7, locker 19. Magkatabi pala tayo sa desk. Mabuti, edi may kadaldalan rin ako. Sumbong kita sa kuya mo. Naku, kahit sipain ko pa yun. Tara, samahan kita. Okay, dito yung locker mo ha, Sandra. Pero kung okay sa'yo, huwag ka mag-iiwan ng mga importanteng gamit. Yung mga malilikot kasi yung kamay dito eh. Totoo ba? Sige, salamat ha. Ikaw ba? Saan locker mo? Locker 30 pa ako doon sa kabilang side. Sige. Oo nga pala, kumain na ba kayo ni Kuya Rick? Nagugutom na rin kasi ako eh. Hindi pa nga eh. Wait, ite-text ko siya. Ako, hindi raw siya libre eh. Bago to ha. Siguro pinagsasama niya tayo, no? Loko-loko talaga yun. Ewan ko ba. Pero kung gusto mong sabayan kita kumain, wala namang problema. Okay lang naman sa akin. Sige, oo. Opo. Okay lang po, syempre. Kulit eh. Tara, may masarap na bilihan ng burger dun sa labas. Buy one, take one pa yun eh. Parehas pa tayong mahilig sa burger, ha? Burger o pizza? Burger? Same! Tara! DJ Cathy G, nakakapanibago pero nakakagaan din ng puso dahil nakakilala ko ng katulad ni Sandra. Sobrang bait, energetic at mapagkakatiwalaan niya po simula nang nakilala ko siya sa opisina. Hindi ko rin po aakalain na makakasama ko siya sa madaming bagay. Magkasama kaming dalawa mag-shopping at kapag may kailangang puntahan na malayo pa sa work ko o para lang gumala or magbanding, siya lagi ang kasama ko. Cathy G. Kaya nakakatuwa at nalilibang din ako kahit papaano. Kasama si Sandra sa bawat oras. Cathy G, habang nararamdaman ko pa rin ang bigat at sakit mula sa past relationships ko, nakaramdam ako ng kakaibang bagay. Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi nararamdaman. Yun ang pagkahulog para sa isang tao at walang iba kung hindi si Sandra. Lagi ko siyang ka-text, ka-call, kabiruan, kakwentuhan at simula nun, naging iba na ang tingin ko sa kanya. Pero Cathy G, hindi ko pa po nakukwento sa kanya ang patungkol sa nangyari sa akin noong karelasyon ko pa si Paula. Natatakot pa rin akong pumasok sa panibagong relasyon at hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Uy, salamat ha. Wala kasi akong magawa ngayon eh. Tsaka salamat na rin sa libreng ice cream. Wala yun, ano ka ba? Libre mo rin ako sa susunod ha. Sige, ano ba gusto mo? Ice cream din? Burger? Ako? Joke! Ano? Ha? Ano?
Pwede ba tayo maupo muna sandali? Sige. May problema ba? Wala naman, pero may gusto lang sana ako sabihin. Ano yun? Alam mo Sandra, simula nang nakilala kita, alam mo yun, sobrang gumaan yung mundo ko. Pakiramdam ko nga, unti-unting natanggal sa lalamunan ko yung nakabara dati dito, pero ang hirap eh. May gusto ka sa akin, no? Oo. No? Ako rin eh. May gusto rin ako sa'yo. Teka lang, biglaan naman masyado. Alam mo ba, isa kasi sobrang bait na nakilala ko. Tsaka maganda, maasikaso at nakakamanghang tao na nakilala ko. Kaya kung tatanungin mo kung nahulog ako sa'yo, well, oo, sagot ko doon. Matagal na akong nahulog sa'yo pero natatakot kasi ako, Sandra eh. Kanino? Sa akin? Hindi naman, sa commitment. Ito, kwento ko lang sa'yo Bago kasi kita nakilala, may naging ex-girlfriend ako. Pangalan niya Paula. Nakilala ko siya nung high school pa kami. Hanggang sa nag-college. Unang girlfriend ko siya, kaya medyo wala pa ako sa, walang kamuwang-muwang pa sa mga ganung relasyon. Sobrang manipulative siya eh. Sobrang abusive. Na kahit hindi ko kasalanan, ako yung nagsusorry para maging maayos lang yung relasyon namin. Grabe naman. May time pa nga na sinampal niya ako sa harap ng maraming tao. Naghalit siya sa akin nun eh. Nung hindi ko siya sinunod. At tuwing nagagalit siya sa akin na binamalit niya ako. Alam mo yung buti pa yung ibang lalaki na kilala niya. Kinukumpara ka doon. Kesyo ganto, ganyan. Pero nag-taste naman ako doon dahil nga mahal ko siya eh. Grabe. Uy, sorry Daryl, hindi ko alam na ganyan pala yung mga pinagdaanan mo. Wala yun. Matagal na naman yan eh. Pero hanggang ngayon naman nararamdaman ko pa rin yung bigat sa pakiramdam na sobrang kapalit-palit pala ako. Dahil nung bandang huli na ng relasyon namin, nahuli ko siya na may kausap na ibang lalaki sa phone. Tinawag niya itong love eh. Sinabi niya na bumibisita yung lalaki kapag wala ako. Yun, nag-away kami noon at alam mo yung sumabog na lang ako. Sobrang dami kong salitang nilabas sa kanya na alam mo yung masasakit. Yun, napagdesisyonan ko na iwanan na lang siya. Alam mo, sa totoo lang, halos ganyan din yung kwento ko eh. Hindi sa tinatabunan ko yung kwento mo, pero may boyfriend din kasi ako dati na niloko ko. Matagal na rin pero natutunan ko na hindi siya kawalan. Kaya ito, sinusubukan ko ulit. At nung nakilala naman kita, naisip ko, sobrang layo mo sa ex ko. Sobrang nakakabilib ka nga eh. Malagain, tsaka napakabait. Alam mo Daryl, hindi naman natin kailangan agad-agarin to eh. Pero gusto ko rin naman maintindihan mo na kamahal-mahal ka pa rin. Salamat Sandra. Ikaw din naman kamahal-mahal kang babae eh. Kaya gusto kong maintindihan mo rin kung bakit ko sinasabi sa'yo to. Hindi sa ayaw ko sa'yo, pero alam mo yun, nahihirapan ako na pagalingin yung sugat na dinulot ng ex ko. Naiintindihan ko naman yun eh. Pero lilibre mo pa rin ako ng ice cream ah. Next time, baka ikaw pa nga yung makalimot eh. Kathy G, noong nag-open ako kay Sandra, sobrang nakagaan ang pakiramdam. Para akong nabawasan ng bigat ng nararamdaman. Naintindihan ni Sandra ang mga kinakaharap ko ngayon, DJ Kathy. Hindi ako natatakot na mahalin si Sandra. Sobrang kamahal-mahal ang kanyang personality. Isa siya sa mga rare person na nakilala ko. Pakiramdam ko nga ay kung ibang lalaki ako, magkakagusto pa rin ako kay Sandra. Pagkatapos namin mag-usap, ay nagyakapan kami ng mahigpit. At pagkatapos nun, naglakad-lakad kami ni Sandra para i-enjoy ang araw na yon. Ang hindi ko lang akalain ay nangyari, Kathy.
Nakita ko si Paula sa park na yon at parang may bumalik sa aking bigla na sakit. Para akong sinuntok sa dibdib na hindi ko maintindihan. At Kathy, napansin agad yun ni Sandra. Daryl, okay ka lang? Yung ex ko kasi. Yun, yung hikli yung buhok? Oo. O, tara, uwi na tayo. Sige. Uy, pasensya ka na ha. Wala yan. Wala kang kasalanan doon. Hindi, kinulit pa kita na sumama sa akin dito kasi. Sorry, Sandra, ha? Kung nagkakaganto ako, siguro sariwa pa talaga yung nangyari sa akin. Kahit matagal na. Hindi siya ang hinaharap mo. Tuloy ka lang sa lahat ng gusto mong gawin. Hindi ka naman niya hawak. Salamat talaga, Sandra, ha? Siya, tara na. Uwi na tayo. Tara, sige. May motor ka, Sandra? Oo. Di ba sinabi sa'yo ni Kuya Rick? Hindi eh. O tara, gagala kita. Sige, tara. Saan ba? Secret. Kathy G, pagkatapos po naming umalis sa park, isinakay ako ni Sandra sa motor niya at dinala sa kung saan-saan. Kumain kami, nagkape, nagkwentuhan at sa totoo lang, matagal na panahon na rin mula nung huli akong nakaramdam ng ganong kasayang araw. Habang kasama ko siya, pakiramdam ko ay gumagaan ang mga bagay na matagal ko nang pinapasan. Hindi niya ako hinusgahan. Hindi niya ako pinilit at mas lalong nakita ko kung gaano siya kabuting tao. Pero kahit gaano kaganda ang naging araw namin, Kathy, hindi ko pa rin maiwasang isipin ang nangyari noong makita ko si Paula. Parang bumalik lahat ng sakit, galit at mga tanong na matagal ko nang sinusubukang ibaon. Akala ko po ay okay na ako. Pero doon ko napagtanto na may mga sugat pa pala akong hindi tuluyang naghihilom. Natatakot ako na baka dalhin ko ang mga sugat na yon sa kung anumang meron kami ni Sandra. Kaya gusto ko po sanang itanong sa inyo, Miss Kathy G. Kapag ba ang isang tao na saktan ng sobra ay nakahanap ulit ng taong mamahalin, dapat ko bang subukan muli? Maari pa bang matutong magmahal ang isang taong pusong matagal nang wasak? O kailangan munang tuluyang maghilom bago sumugal ulit sa pag-ibig? Natatakot at nalilito ang nararamdaman ko, Kathy G. Umaasa po ako sa inyong payo. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagpasa ng aking liham. God bless you all. And more power to your program. Lubos na gumagalang at umaasa. Tara. Love Me, Kathy G.